Worth it pa ba mag-digital products this 2025? I know for sure isa 'to sa mga tanong mo kasi lagi mo na nakikita itong digital products sa FYP mo, sa reels mo, worth it pa ba 'yan? Baka sobrang dami ng gumagawa, baka saturated na, ang dami ng competition, huli na ba ako, so on and so forth. You know what? Digital products are still growing in the next 10 years at ang market size niyan pataas pa rin ng pataas. It means yung opportunity ay endless pa rin. No? So, mag evolve lang yan and you need to adapt sa mga changes na yun. Kaya kung ako yung tatanungin mo, worth it pa rin ba siya? Yes, worth it pa rin, pero depende. Here's the catch. Alam mo, more people want yung mga instant download. No? Yung mga tools, mga templates na makakatulong sa kanila. Ibig sabihin, kung marunong ka mag-solve ng problem through digital product, makakabenta ka, may market ka. Pero ito tandaan mo, hindi pwede yung basta-basta ebook na lang, template na lang. Gusto kasi ng mga tao ngayon ay mabilis, practical, at specific. Dapat malinaw sa kanila kung paano mo sila matutulungan doon sa product mo. Saturation, competition, baka yan ang iniintindi mo. Yes, nandiyan na yan. It exists. Hindi lang naman sa digital products may competition sa lahat po ng negosyo. Always remember na laging may bagong needs, laging may bagong problema, laging may bagong trends, and dapat aware ka doon sa mga nangyayari na yun. And the key here is you need to be unique and mag-stand out ka sa market by focusing on quality, clear messaging, and real results doon sa product na in-offer mo. At lagi mo rin tatandaan na ang digital product selling ay hindi yan get rich quick. Hindi mo siya papasokin for the sake na gusto mong kumita na mabilis, dahil bored ka, gusto mo siyang gawin, dahil uso siya. Of course, sa lahat ng negosyo, the digital products, any other businesses, kaya mo mag-invest ng time, skills para mag-stand out, para makabenta ka ng marami. And if passionate ka sa topic mo at willing ka mag-adapt sa mga changes, malaki pa rin ang potential mo na kumita through digital products ngayong taon. Ito, isa pa, kung gagawin mo siya, dapat this time, mas strategic ka. Hindi pwede yung bara-bara lang yung banat mo. Dapat mag-build ka dito na may real value na makakatulong talaga doon sa gusto mong i-target. Tapos matutunan mo kung paano mag-market ng maayos, bebenta ka talaga ng marami. Okay, so para sa akin, 2025 is still a good year to start a digital product business. Ang tanong this time, are you ready to do it right? Okay? So don't forget to like, save, share, and follow for more. Thank you for watching po and see you on our next video. Bye!